Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. 200 years old na si Lola Bekang. Siya ang pinakamatandang aswang sa kanilang lahi. Maraming aswang ang naghahangad na makuha ang kanyang mutya. Dahil ang taglay na mutya ni Lola Bekang ay ang itinuturing na pinakamalakas na mutya. Sinasabing ang kanyang ina ay isang puting gabunan, habang ang kanyang ama ay itim na diwata. Kaya ang kanyang mutya ay kakaiba sa karaniwang mga aswang. Kaya naman, nang magbigay ng hudyat ang mga asbo, mga aswang na may kakayahang magsaaso at umuulong ng kakilakilabot, batid nilang ito ay hudyat ng nalalapit na kamatayan ng pinakamatandang aswang. Mula kung saang-saang lugar ay nagdatingan ang iba't ibang uri ng aswang, di kalayuan sa kubo ni Lola Bekang. Hindi man lang lubusang makalapit. Lahat sila ay nagbabantay at handang makipagpatayan para sa mutya. Dahil lahat sila ay nagnanais na maangkin ito. Wala na kasing kamag-anak si Lola Bekang. Hindi siya nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Ngunit gaano man nila kagusto na makuha ang mutya, ay hindi nila iyon pwedeng basta-basta kunin. At hindi rin pwedeng wakasan nila ang buhay ng matanda sa paraang gusto nila. Kailangan nilang hintayin na kusa nitong iluwa ang mutya. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Lola Bekang ay nag-aalala. Ayaw niyang mapunta ang iningatan niyang mutya sa kung sino lang na aswang. Ang kakaibang lakas ng munting itim na bato ay ginamit niya sa pagprotekta sa kanilang lahi. Walang kaaway ang nakakapasok o nakakalapit man lang sa kanilang balwarte dahil sa takot sa taglay niyang mutya. Maliban nung may mga kalahi siyang nagtraidor sa kanila at nagpasakop sa ibang uri. Kaya nawala na rin siya ng tiwala sa mga kalahing pinoprotektahan niya. Saglit siyang nag-isip. Ang matandang gabunan ay ginamit ang natitirang lakas upang matakasan ang mga aswang na nakapalibot malapit sa kanyang kubo. Upang hindi maamoy ng mga kapwa-aswang ang kanyang pagtakas, ay nag-iwan siya ng bahagi ng kamay niya sa kubo. Inutol niya ang braso at pinanatili sa higaang papag. Matapos iyon, ay dumaan siya sa ilalim ng lupa. Isang sikretong lagusang siya rin ang may gawa. Ilang saglit pa at
nakabalik na sa higaan niya sa kubo si Lola Bekang. Nakangiti siya dahil batid niyang nasa tamang nilalang ang kanyang mutya. Payapa niyang lilisanin ang mundo. Tahimik na hinihintay ng pinakamatandang aswang ang kanyang kamatayan. Ang mga asbo ay muling umalulong, palakas ng palakas. Maging ang mga taong nakakarinig ay nagtayuan ang mga balahibo. Sinisiguradong nakasara ng mabuti ang mga pinto nila at bintana. Ang mga aswang sa labas pa lang ay nagsimula ng maglaban-laban para sa mutya. Hindi sila tumigil hanggang sa matapos ang pag-alulong. Saka sila nag-unahan sa pagsugod sa kubo ni Lola Bekang. Ngunit nagulat sila nang makitang putol ang braso ng matanda. At ang bibig nito ay nakasara sa halip na nakanganga. Isang balbal na aswang ang mapusok na lumapit at ibinuka ang bibig ng matanda. Naglapitan din naman agad ang iba. Ngunit hindi nila natagpuan doon ang mutya. Ganoon na lang ang pagtataka nila. Wala isa man lang sa kanila ang nakakaalam ng tunay na pangyayari. Kaya galit na galit sila. Nag-atungalan sila ng walang patid at puno ng kilabot. Lingid sa kanila. Nung dumaan sa lihim niyang lagusan si Lola Bekang, umahon siya sa isang bukid kung saan nadatnan niya ang isang dalaga na nakaupo sa hagdan ng kubong nakatayo sa sulok ng kabukiran. Mugto na ang mga mata, kakaiyak. Nilapitan niya ito. Nagulat ang dalaga. Natandaan niya si Lola Bekang. Anya, hindi siya maaaring magkamali. Ito ang matandang tumulong sa kanila ng lolo niya nung sinalakay sila sa bukid ng mga aswang. Nasaksihan niya kung paano pinatay ng matanda ang mga aswang, kaya hindi niya ito makalimutan. Marami pa sanang tanong ang dalaga, ngunit pinutol ng matanda ang kanyang pagsasalita nang siya naman ay tanungin ito kung bakit siya umiiyak. Napayuko ang dalagang si Luna at inaming siya ay pinagmalupitan ng kanyang tiyahin mula nang mamatay sa sakit ang lolo niya na tanging nagmamahal sa kanya. Ang mga magulang kasi niya ay may kanya-kanya ng pamilya, kaya sa puder ng tiyahin siya naiwan. Ang kanyang nobyo ay palagi ring sinasaktan ang damdamin niya, kaya hindi niya maiwasang maghinagpis sa araw-araw. Kinuha ni Lola Bekang ang kamay ng dalaga. Tinitigan sa mga mata. Ginamitan niya ito ng hipnotismo upang maipasa niya rito ang kanyang mutya. Kusa niyang iniluwa at isinubo sa nakangangang bibig nito. Nang maipasa na ni Lola Bekang ang mutya, unti-unti na niyang naramdaman ang lubusang paghihina, kaya nagmamadali na siyang umalis. Nang mahimasmasan si Luna, ay wala na sa harapan niya ang matandang babae. Nagpalingalinga siya, hinanap ito, ngunit hindi na niya makita. Ang isa pang ipinagtataka niya ay ang kakatwang pakiramdam na yun. Tila ba napakalakas niya. Nawala rin ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong nangyari. Basta ang natatandaan lang niya ay kausap niya ang matanda.
Habang gumagapang si Lola Bekang pabalik sa lagusan, naalala niya ang pangyayaring binanggit ng dalaga. Ang lola nitong si Berting, ang kaisa-isang lalaki na inibig niya noong araw. Ngunit dahil sa tungkulin niya sa kanyang mga kalahi, ay hindi niya tinugunan ang pag-ibig ni Berting hanggang sa nakapag-asawa na nga ito ng iba. Nung minsang maaktuhan niya ang mga aswang na aatakihin si Berting at ang apo, ay tinulungan niya ang mga ito laban sa kanyang mga kauri. Dahil sa kakaiba niyang lakas, ay madali niyang nagapi ang mga ito. Wala siyang itinirang buhay upang hindi makarating sa iba niyang kalahi ang kanyang ginawang pagtataksil sa kanila ng dahil sa pag-ibig kay Berting. Ngayong wala na pala si Berting, ay naiwang walang lakas ang apo. Karapat dapat lang na dito niya ipinasa ang kanyang mutya. Ang mutya ng gabunan at itim na diwata. Hindi man nila kauri ang dalaga, batid niyang pangangalagaan ito ng mutya tulad ng ginawa nitong pag-aalaga sa kanya. Sa oras ng kanyang kamatayan, ay saka lamang maaalala ng dalaga sa isip ang ginawa niyang pagpasa ng mutya rito. Samantala, dahil sa galit ng mga aswang, ang bangkay ng pinakamatandang aswang ay mabilisan nilang sinunog kasama ng kubo nito. Wala silang paraan para mabatid ang tunay na pangyayari dahil hindi nila alam ang lihim na lagusan. Kaya ang mutya ni Lola Bekang ay mananatiling ligtas sa kamay ng bago nitong amo na si Luna. Nang wala na nga ang pinakamatandang aswang, ay napabalikwas ng bangon si Luna. Kusang pumasok sa isip niya ang mga nangyari kanina. Ang dahilan kung bakit bigla siyang lumakas ay dahil taglay na niya ang mutya ng pinakamatandang aswang. Nakita rin niya sa isip ang sinapit ni Lola Bekang. Nalungkot man siya, ay nagpapasalamat siya rito dahil ang kamatayan nito ay pagkabuhay naman ng bago niyang pagkatao. Sobrang gaan at lakas ng pakiramdam niya. Hindi na siya magpapaapi, hindi na siya mabubuhay sa lungkot at takot. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.